sira na yung vacuum balancer ng ating customer, kaya magpapalit tayo ng bagong vacuum balancer. Kaya kalisin natin yung distributor bago natin kalasin yan. Tatapat ko muna dito yan na ganyan yung rotor. Tatapat natin siya na ganyan. Set natin siya sa cylinder number 1 compression stroke. Yan, ay tapat na natin yung rotor sa top dead center. Yan, sinad ko na doon sa kabila sa top dead center. Tinanggal ko na yung mga tornilyo. Yan, pwede na natin hugutin yung distributor. Tanggalin natin itong wire, vacuum hoses, alis natin. Yan, tanggal na. Natin itong sirang vacuum balancer. Patingin natin to. Yan, baka matanong nyo, kuya, pwede bang ikabit yan ng hindi ko kinakalas? Ang sagot ko dyan nahihirapan ako magkabit na hindi ko kakalasin yung distributor. Kaya ayan, hindi ko alam kung pwede, pero mas nadadalian ako. Ayan, dali mong tanggalin, no? Tanggalan na natin. Ganun lang. Ito mga kapatid, yung nabili niya replacement, hindi siya denso, ha. Magkano to, sir? 600? 650 to kasama shipping. May advice ko sana yung original din na ganito din. So, yan lang talagang pahirapan. Wala tayong choice kundi ito yung gagamitin natin. Pero tinesting ko naman to, okay naman siya. Pagka ganito, ipitin nyo ng vice grip. Ipitin nyo ng ganyan. Siguro mga 8 ipit in each side. And dyan sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, nahulog pa, kalabaw, anim, ito, walo, yan, yan, walong ganyan. Ganun din gagawin nyo sa kabila, dito ipitin nyo rin. Bakit kinipit? Kasi ito kalimitan yan, kaya nasisira tong ganitong mga bagong vacuum balancer. Bumibitaw siya sa pagkakakapit sa gilid. Wala namang pandikit yan, nakaipit lang yan. Kaya gagawin natin, pinadoblehan natin yung ipit nya. Yan, yan, ganun lang yung technique. Okay, ito pati yung kabila, naipit na natin. Okay, kakapit na natin to dito. Ganyan lang. Kailangan lang may shoot nyo siya dito. Meron yung pinaka parang pole, parang shoot nyo siyang pag ganon dito sa ilalim ng pulser. Yun, ayan, kita nyo mga pata na pasok ka na, ayan, oh, ayan na, ayan. Pag ginagalaw ko, ayan, ganyan-ganyan nyo.
para ma-check nyo kung maganda yung lapat niya. Lagay nyo lang itong screw. Pahirapan din ayan, yun ang problema, ayaw pumasok. Yun, basta lagay nyo lang itong screw na to dito. Pag nahigpitan nyo na, okay na po yan mga kapatid. Hindi natin may lagay yung screw maaari kailangan pa natin magkayod dito. Yan ang problema pagka replacement ng mga parts hindi maganda lapat. Okay, yan. Nikapitan natin yung screw. Kung di ko pa pinalakin yung butas, di magpasok yung screw. Okay, kapit natin. Ayan. Gagayan mo lang siya. Kapain. Yan. Yan lang mga kapatid. Simpleng-simple, walang hiwaga. Habit na lang natin yung dalawang nut nya. Tapos itotono gamit ang timing light, ita-timing. Tingnan natin kung tama yung timing nya. Okay, buhat tayo ng timing light. Yan, ay kapitan natin yung ating bagong replacement na vacuum advancer ng 2E 2 engine. Ayan, dito yung kanyang Potter vacuum advancer, at dito naman sa ibabaw yung kanyang manifold vacuum advancer. Hugutin mo yung hose. Inugot ko yung hose. Tapos dapat nakahugot yung hose. I-timing mo dito sa gilid ng pulley, dapat naka 10 degrees yan gamit ka timing light. Tapos pag binalik mo na tong hose, kailangan maging 20 siya. Yung working ang tsaka maganda to, walang leak. Tinesting ko doon sa aking vacuum pump, wala siyang leak. Wala siyang leak ng vacuum advancer na to. Okay, yan lang po mga kapatid. Maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.